Congressman Saldico na huling nanunuhol ng isang kapwa congressman para wag siyang ilaglag. Naku po, eto na nga. Di umano ha, eto papanoorin natin to ha. Grabe itong balitang ito ngayon, kakapasok lang. 2:00 ng umaga. Oo, 2:00 na po ng umaga ang aking pagbablog at eto nga may breaking news ho tayong nakita. Grabe to. Oo, matindi itong mga matutunghayan nyo na balita. Nagkakabayaran na. Busog na naman ako. Pagkagising, burger agad. Well, at least yung pinangkakain ko, pinangkakain ng pamilya ko, ng lahat, galing sa mabuting pamamaraan. Hindi katulad ng iba dyan. Mayaman nga, punong-puno sila ng kwarta sa kanilang mga bulsa. Pero galing sa nakaw. Diba? Kaya nga tumaba ako ng hustusa. At eto, former DPWH Sinson, papalitan na si Mr. Bunuan, si Secretary Bunuan. At eto, may mga pasabog din ho siya dito sa interview na yun po yung mga papanoorin natin. Siyempre, bago yan, may papakita ko sa inyong picture. Asan yan? Yan! Ay, grabe! Ang tindi mo. Sir, tindi mo. Sabi ng politiko, yan ha. Nakita ko lang yan sa post. So, salamat nga pala kay PH Update. At binigyan niya tayo ng picture nito. Sa mga gustong magkasuho sa akin, dahil sa picture no, kay PH Update po muna kayo. Ay, shoutout bro. Ayan, isa sa mga mabuting kaibigan natin, PH Update yan. So dito no, ang nakalagay katas ng kontrata. CWS Representative Edwin Guardiola tagging as owner of 576 million California mansion. Grabe. Putang ina, 500 million. Tungina, sana all, no? 1 million nga, di pa ako nakakahawak sa palad ko. Tapos kahit nga kalating million eh. Tapos eto, 1 million, 576 million. So ibig sabihin, tama ang mga panaginip natin. Na may mga congressman na nagpupunta sa ibang bansa para doon iimbak ang kanilang mga kwarta. Aba, matindi ha? Piruin mo, katas ng kontrata. Ayon yan na, ayon po yan sa politiko, hindi po sa akin. Ako'y nagre-reaction video lang, nagre-reaction lamang sa mga picture na nakikita ko, mga kababayan. Grabe, laki siguro nito, no? Biruin mo, 576 million, mansion lang. Ang tindi. Siguro nandyan din yung mga sports car nito. So, alam na natin kung bakit yung ibang mga congressman hindi na-expose ang kanilang mga yaman dito sa Pilipinas kasi nasa ibang bansa. Aba. Hindi ko naman nilalahat ha. Marami hong mga congressman na mga matitino dyan. No, at may mga congressman din ho na noon pa man ay mayaman na. 'Di ba? So eto kasi hindi natin din alam kung ito ay 101% pero tayo ay tayo ay nagbigay lamang ng reaction ng sobrang laking halaga ho nito na 576 million para sa isang mansyon. Ganun na ho kayaman, instant billionaire na ang mga congressman sa bansang Pilipinas. Grabe, no? Hindi pong talagang napagdesisyonan ko na kapag nagkaanak ako, rekta congressman na. Rekta congressman na, oh. Anak, mag-aral ka mabuti. Huwag ka na kumuha ng kurso. Tumakbo ka na lang. Mag-ano ka na lang. Mag-ayuda ka na lang dyan sa lugar natin. Tapos, magtumakbo ang congressman. Tapos, kaibiganin mo si Tambi tsaka si Tamba. Kaibiganin mo si Marcus. Para tuloy-tuloy ang biyaya sa ating pamilya. Pero hindi, alam nyo, eto ha, nakakatakot lang. Nakakatakot dito yung balik dito sa totoo lang. Kahit anong yaman mo, alam mo, oo, nandun na tayo sa buhay na mabibili mo lahat.
yung mga luxury car na yan, yung mga mamahaling bag, relo, cellphone, ano pa mga gadget dyan, di mo naman madadala sa langit din yan. Oo, pero yun nga lang, talagang parang wala kang problema, pero puta na, bawat subo mo, ng kinakain mo, ng kinakain ng pamilya mo, na galing sa nakaw, at galing sa pinagpaguran ng ibang tao, tapos kinuha mo lang, may matinding karma hong balik yan. Oo, hindi man ngayon, mga sa susunod na araw meron na yan. Ang tindi, no? Samantalang dito tayo sa balitang ito. Ito nga yung kay tawag dito kay Sinson, no? Tanggalin na nga natin yung ano nito. Baka kasi matsupulangko tayo pag ano yan. Tanggalin na natin. So dito, no, isang interview mapatungkol ho dito kay Sinson na kung ayun nga po daw, ba't ganun? Dito pala. Ayun nga po daw ay ito ay parang ito na yung papalit kay ito na po yung papalit kay sinong tawag dito? Kay Bunuan. Etong si Sinson, no? So grabe itong mga pahayag niya rito. So dito muna tayo, panoorin ho natin ang kanyang interview dito kay Ted Filon. So pasok. Bakit? Bakit naman, Sek? Dumadami yung kalaban, mahirap. At siguro nga, Sek, isa dun sa pinakabagong development. Ito tong kakabasa lang namin yung confirmation ni Congressman Leviste na meron palang nagtangka talagang manuhol sa kanya na isang district engineer. Noon po bang panahon ninyo ganito rin kagarapal yung ilang mga district engineer para lang matabunan yung mga anomalya? Hindi pwede sa akin yan. Opo. Yes, sir. Opo. Sandali lang po. Sir, we beg for your understanding. Sorry po, meron na kami problemang technical. Inaayos lang po namin. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo, Sec Babes. Pasensya na po. Meron lang tayong reverb na nangyayari ngayon parang dito. Parang umi-echo Opo. Ayan. Sige. So, okay na? Okay na ba tayo? Please, para hindi naman nakakahiya sa ating panauhin na napakaraming lakad kahit na pista opisyal at tumugon sa ating imbitasyon. Okay. Ayan. Okay na ba tayo? Secretary. Kasi kung hindi, magte-telepono tayo dito. Alright, Sec? Opo. Hindi kanyo uubra nung panahon po ninyo. Pwede ho ba natin ikumpara lang kasi nung panahon po ninyo, 2016 to 10 to 2016. So, ano ba ang kaibahan nung panahon na iyon, sir? Well, unang-una, lahat ng mga district engineers at saka assistant regional at saka regional directors may pinagdaan ng pagsusubok. In other words, I never accepted people from outside. It was always promotion from within. So kung may bakante dyan, kasi rinishuffle ko talagang silang lahat no? Yung mga tulisan na dinatnang ko dyan, pinag-retire ko. Out of compassion, sabi ko, mag-retire na lang kayo. Otherwise, pag may nakita akong anomalya sa distrito nyo, ikakasuhan ko kayo. So marami nag-retire. Siguro, I was able to replace close to 25% of the staff, no? Otherwise, hindi mababago yung kultura no? So, madalit sabi, yung mga bakante, we posted them and then we opened it to anybody who felt he was qualified dito sa probinsya ito. May open district engineer, assistant district engineer. Bakit kaya hindi kinakasuhan ni Mr. Bunuan yung mga alam niya naman na mismo, siya na mismo nagsabi na may mga ghost project. Bakit kaya hindi makasukasuhan ni Bunuan yun? Pwede pala kayong magkaso ng mga DPWH secretary, ba't hindi ginagawa ni Bunuan? And so on, no? And then they went to qualification exams. So hindi pwede yung kung saan-saan lang manggagaling. I never brought in a single person na maging staff ng DPWH except for my security and driver. Yun lang. Pero, Sek,
puntahan ko po yung sinasabi ninyong mga tulisan na 25% nung panahon ninyo. Kasi po kung ibabangga po natin siya doon sa mga inihayag ni Senator Ping Lacson doon po sa kanyang privilege speech, yung mga scheme ba na sinasabi, ano po yung kaibahan noon pong panahon ninyo na dadiscover ninyo na mga anomalya at kalokohan nito pong mga tulisan na tinatawag ninyo doon po sa mga naibulgar ni Senator Ping Lacson? Or kumbaga pareho rin ba yung kanilang mga style? Hindi, mas matindi ngayon dahil meron ng tinatawag ghost project, meron pang half ghost na project. Sabi ko, ano yung half ghost? Yung paulit-ulit na pinopondohan. Nako. Samantalang nung panahon po ninyo, ano po yung usually na ginagawa at nahuli nyo tong tulisan na to? Well, yung mga nangihingi, yung mga ganyan, dati normal kasi yan. No? So, pagka may birthday ni ganito, nako, piyesta yan. No? Madali na lang magpadala ng 10 lechon sa isang district office o sa regional office. No? So, yung ganon. No? Pero, unang araw ko pa lang, may nagdala sa akin ng, hindi ko alam, ang sabi nila, 5 million daw, para lang bayaran ko yung right of way. Sabi ko, palabasin nyo na yan, at huwag nyo nang pabalikin dito. Tapos, i-check ko nga yung background nito ni former Sinson. Tama ba? Sinson ba? Tingnan nga natin yung ano. Singson pala, Singson, no? Tingnan nga natin, ha? Lifestyle check nga natin to. Kasi baka mamaya puro kuda lang to, tapos mas matindi pa pala siya. Hindi kasi meron kasing ganon, mga kaibigan, na alam mo yung todo salita ng, tsaka ano ngayon yan parang hindi na bago sa atin yan na may lalong-lalo na sa politics. Yung isa todo sita, katulad na lang yan. Halimbawa, etong si Joel Chua. Todo banat kay Vice President Sara Duterte mapatungkol sa impeachment, sa confidential fund. Pero, bandang uli, mas matindi pa pala siya. Mas matindi pa pala yung katarantaduhan na ginagawa niya. Ayon kay Mayor Isko Moreno, di ba? Hindi po yan sa atin rekta. Hindi po yan sa atin rekta nang galing. Ayon po yan kay Mayor Isko Moreno. So yung mga ganyan kasi kadalasan, may mga ganyan nangyayari, yung tipong alam mo yung tipong bait-baitan. Yung tipong mga linis-linisan. Meron pa nga dyan isang congressman, panalo na, natalo pa, tapos bukong bibig Diyos. Diba? Maka-Diyos siya. Labag daw sa Panginoon Diyos. Pero putang na, demonyo ang ugali. Hindi, kaya nga may kasabihan, hindi porket nagsisimba, matinong tao na. Diba? Hindi porket ganun May mga tao dyan na katulad nga yung nabanggit kong congressman na yon na isang pastor na naglilingkod, nagsasalaysay ng mga ng aral ng Panginoon Diyos, pero buta na siya rin din mismo gumagawa ng katarantaduhan. 'Di ba? So talagang maraming ganitong tao. Kaya ito si former Secretary DPWH na si Singson, lifestyle check natin 'to. Kasi baka mamaya puro to ngawa na, oy, dati may nagbigay sa akin 5 million. Tapos tawag dito, hindi ko tinanggap. So madaling sabihin, mahirap paniwalaan. Dahil hindi naman natin alam kung totoo yung sinasabi niya. At isa sa mga nakikita ko dito, hindi kaya isa na naman itong palabas na papalitan si DPWH Secretary Bunuan para absuelto sa mga nangyayaring katarantaduhan sa flood control. Baka ganun, baka lang naman. So, kasi may mga bali-balita na eto yung ipapalit dyan Etong si former DPW Secretary Singson. So, hindi natin alam. Baka mamaya mas matindi pa to. Tinanong ko kagad, sino yung mga nakausap na niya? Lahat ng kinausap niya dati at nakakausap niya, pinagtatanggal ko din yun. Alam niyo, ang dali-dali naman tracing ngayon. No? Sinabi na ni President Bongbong, 15 contractors. So, di hanapin na lang ng DPWH kung sino yung mga nag-approve niyan, nag-inspection niyan, at nag-approve ng bayad, pati COA.
bakit walang inspeksyon? Matitrace yan. May paper trail eh. Alangan namang yung bayaran niyan, walang dokumento. Pero, sir, sabi nga po ninyo, matitrace yan, may paper trail, pero gaano po kaposible yung sinasabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, nakausap po kasi namin siya noong Friday, na sinasabi niya, nito lang niya rin nalaman na meron palang problema dyan sa DPWH. He was not aware doon daw sa mga nangyayari doon sa mga nasa ground. Gaano po kaposible kasi yun? Ganito kasi yung nangyayari dyan. No? Yan. Sinasubmit ang DPWH sa program of work for every budget year. No? So, bubuin nila yan at isasubmit nila sa cabinet, sa NEDA, sa DBM, and then magkakaroon ng what is referred to as National Expenditures Program. Pipirma ni Pangulo yan, isasubmit sa Kongreso. Okay. Pagdating sa Kongreso, andyan na yung mga insertions na sinasabi. Kabisado ni Senator Ping yan dahil nung panahon ko, si Senator Ping, yan na yung kinukutkot. Ano nangyari dun sa sinabit nyo at lumabas na appropriation? Bakit ang daming pork barrel? Diyan na yung nagka-umpisa niya mga pork barrel na yan. No? So, sa madalit sabi, nag-submit ang DPWH ng NEP, National Expenditures Program. Lumabas sa Kongreso, General Appropriations Act, budget ceiling. So from 900 billion, lumabas almost 1.1 trillion. So meron ng nadagdag insertion na 200 billion. Okay. Hindi lang pala yun. Dito nagka-problema si Secretary Bonoan. Ang nangyari, dun sa sinablit niyang 900 billion, meron pa palang natapyas, Naku. natanggalan dun sa regular programs nila na almost 250 billion. Naging congressional insertions na rin yun. Tinanggalan ng 250, dinagdagan. So lumabas ng 1.1 trillion, pero lahat ng 450 insertions na yon dahil hindi kasama sa programa nila yon. So may mga lumusot na mga projects at the district engineer level na hindi dumaan, walang basis, hindi dumaan sa central office. Bakit kaya nakalusot ito sa panahon na to, Secretary? Nung time po ba ninyo, ano bang nangyayari? Bakit wala namang ganyang naging issue? Hindi. Sa akin kasi noon, maliwanag. Usapan namin ni Speaker Belmonte at ni Majority Speaker Boyet Gonzales, ito lang ang pwedeng ilagay. National Roads and Bridges. Para ganun, maayos ko yung buong National Road Network at saka mga tulay nationwide. Yan, number 1 program. Pangalawa, flood control program dapat kasama sa what we call master plan. No? Merong master plan yan. At saka specific intervention for critical flood-prone areas. Flood control program, FCP. Pangatlo, yung tinatawag naming convergence program. Ano yung convergence program? Yung convergence program, kasi Department of Tourism, magde-develop sila ng tourism destinations, hindi man lang sinasabi sa amin, paano kayo, anong kasing-kaling nandiyan? Barangay Road, airport, ganun din, seaport, ganun din. So sabi namin, pwede ba ibigay nyo sa amin lahat ng pangangailangan yung construction at major dito yung DepEd, lahat ng school buildings si Secretary Armin. Sabi ko, Brother Armin, pwede ba yung mga school buildings at classroom construction, kami na magpapagawa, kami engineers kasi. Paano naman yung principal mo at superintendent mo? Anong malay niya sa contracting? So lahat ng construction ng classrooms sa amin pinagawa. Kaya naubos yung kanyang backlog. At pang-apat na programa ay yung local project. Ito na yung critical infra. Pero ito, sa mga sinasabi dito ni former Secretary Singson, hindi ba to alam ni Bunuan? At sino ba nagtalaga kay Bunuan? Sino ba naglagay diyan kay Bunuan? Search nga natin.
search natin na sino ba naglagay dyan. Hindi ko kasi alam kung sino naglagay kay Bunuan eh. Hindi man lang binackground check or hindi man lang muna parang kinapakapa si Bunuan na baka mamaya gumawa ng katarantaduhan to. Malaking pera pala ang dumadaan sa DPWH. O sadyang talagang hinayaan lang siya ng hinayaan. Diba? Tapos may isang former na nagsasalita na ganito dapat yung ginawa, ganito dapat para maiwasan yung ganito. Bakit hindi alam yun ni Bunuan? Doon tayo. I-research ko. Structure connecting major local destinations. So given yan, sabi ko sa speaker, ito lang ang pwedeng ilagay. Kung wala dito, kahit ilagay nyo sa budget, hindi ko gagawin. So kahit mag-insert ka dyan, hindi ko gagawin. So walang nakalusot na hindi kasama dun sa inilatag ninyo? Talagang wala. Oo. Hindi ko gagawin. Tagahin sa bato yan. Sabi ko sa kanila. Oo. At alam na mga kongresista yan. Isa-isa kong kinausap eh. Sir, I wonder kung... Kasi, Maricel, isang uso nun, alam nyo, sinasabi nila, basketball court, swimming pool, pang-community, palaka, nasa tabi ng kanilang property. Yung sinasabi lang, farm to market, road to my farm pala yun. Oh. Hindi yun. So, Secretary, paano po nangyari na kasi sabi ninyo, pag upo nyo pa lang, yung mga tulisan doon sa DPWH, which is 25%, pinag-retire nyo agad. Ano po ang nangyari? Bakit kaya hindi siya nagawa ngayon? Paano po bang naging style nyo noon? Bakit natukoy nyo agad kung sino tong 25% na to? Alam nila, kilala nila, among themselves, ang pasok nila sa akin, sir, nahihiya kami magsuot ng ID pag sumasakay kami sa jeep. Dahil kala nila, lahat kami magnanakaw. But there are so many people in DPWH who are career and professional engineers. Kawawa sila because of a handful. No? So sila din ang nag-identify. From USEC down niya. Hindi lang district engineer. Nag-upisa ako sa itaas. Hindi ko tinanggap yung anong tawag la, yung reassignment. Hindi ko tatanggap yung reassignment. Ituro nyo at akong bahalang magtanggal dyan. So I had the full support of President Noynoy at binigyan ako ng DBM ng early retirement program. So sabi ko, mag-retire kayo, yan ang package nyo. Kung ayaw nyo tanggapin, hakasuhan ko kayo. So, nakikita po ba hindi lang corruption yan, ha? Pati na yung mga illegal relationship. May mga katakot-takot na may kabit eh. Kasi pati kabit. Okay. Pati kabit na damay. Nagre-research ako dito kay Bunuan eh, no? Nire-research ko si Bunuan kung sino yung nagtalaga sa kanya tapos narinig ko may kabit. Ang tindi mo, hindi ka lang complete package pala to si former DPWH Secretary Singson. May pagkachismoso din. Okay. So, Secretary, you're saying na dapat makinig lang, matutukoy din sa loob mismo ng DPWH kung sino yung mga palpak. Oo naman. Kailangan nila yun. Sir, ang nakakaawa dyan yung nadadamay lang. Ang kawawa dyan yung pinapapirma ng walang kalaban-laban. Opo. Sec Babes, paano kaya ito ngayon na ang sabi po ni Secretary Manny Bonoan several times na ito ngayon ang cleansing period for DPWH. Tama yan. Opo, cleansing. Pag cleansing po, kung kayo po ang tatanungin, anong pamamaraan para mag-cleanse ang departamento? Yun naman pala. Dito pala guys. Eto. Asan na yung picture? Eto, ayon. Siguro natin si Bunuan pala ay si Marcos Jr. pala ang nagtalaga dyan. Ayan President-elect Bongbong Marcos selected Bunuan to lead the DPWH when Marcos assumed the presidency in June 2022. Play tayo dyan.
I-send ko para makita nyo, ha? I-send ko sa sa ating paano ba to? Upload. I-send ko sa dyan para makita nyo. Papakita ko dyan, ha? Baka sabihin nyo, fake news ako eh. Oo, intindi, no? I will start with the project done by the 15 contractors. Total, binanggit na yung pangalan kung sino yung mga 15 na yan. So, tignan natin kung sino yung mga nag-approve ng project yan at nagsama sa GAA. Sino yung nag-inspect supposed to be? Sino yung nag-approve for payment? Sino yung finally tumanggap ng project na tapos na? Yung pala wala. May paper trail yan. Hindi pwedeng walang dokumento yan, nabayaran eh. Pero, sir, saan kaya nagkakamali yung current administration? Bakit ang tagal? Kasi kanina nga pinag-uusapan namin ni Manong Ted, clearly identified kung ano yung ilang mga lugar na... So, ito. Papakita ko sa inyo. Oo, papakita natin. Ito po ito po yung kay, mamaya na tayo doon kay Simpson. Ito po yung ginawa kong research kay Bunuan. At dito lumabas po, Mr. Bunuan, who is, ano nga nakalagay doon? Kalimutan ko na. So ito ay galing sa Wikipedia. Oo, ha? Siguro hindi naman nagpe-fake news ang Wikipedia, no? Oo, so ang laki-laki po, no? So inalam ko kung sino yung nag-select or selected or naglagay kay Secretary Bunuan. Lumabas dito, ayan, no? President-elect Bongbong Marcos. Select Bunuan to lead the DPWH. Utay na si Bongbong Marcos pala naglagay dyan. Bakit hindi man lang muna binackground check ni Mr. Marcos yan? Tapos bago niya italaga dyan, alam naman nilang na dinadaanan ng malaking budget yan. So dito, ako dito may kinakabahan na ako dito. Kinakabahan na ako dito kasi isipin nyo, pwede kasing ganito mangyari dyan eh. Kunwari, hetong si Marcos Jr., todo asikaso, todo imbestiga sa flood control issue. Kunwari, nagagalit na siya na merong nangyayaring anomalya sa flood control. Tapos, etong si Marcos, etong si Bunuan, kunwari din na wala din siyang alam. Samantalang si Marcos Jr. pala ang nag-elect dito kay Bunuan bilang DepEd Secretary. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang ginagawa ni Bunuan, ni Mr. Marcos ay isang palabas lamang. Biruin mo, bataan mo pala to tapos hindi mo kayang kontrolin. Katarantaduhan yun. Baka may mga tanga-tangang loyalista dyan sabihin, bakit naman kokontrolin ni Marcos si Bunuan? Trabaho niyan, hindi dapat isisi kay Marcos ang trabaho ni Bunuan. Hindi pa pwede ho yun. Unang-una, ang issue, ang kasalanan ng DPWH, halimbawa si Pangulong Duterte, itinalaga niya si Senator Bato de la Rosa bilang PNP chief, di ba? So kung ano yung magiging katarantaduhan, halimbawa lamang si Senator Bato or si PNP Chief Bato de la Rosa ay involved, ay isa pala talagang drug lord. Ngayon, kanino sisi nun? Siyempre kay Pangulong Duterte. Siya nag-appoint dun eh. So ganito lang din yun. In-appoint ni Marcos Jr. etong si Mr. Bunuan. So sino dapat dito sisihin? Hindi si Marcos. So sino dapat ang manguna para tawag dito, para etong si Bunuan ay umalis na sa pwesto? Sino dapat ang magsabi niyan at sino dapat gumawa niyan? Di si Marcos. Linaw Diba?
Ang linaw ho na eto ay si Marcos Jr. ho ang nagtalaga sa kanya. So bakit hindi niya kayang kontrolin? Yan, diyan tayo nagtataka sa ganyang senaryo. Meron ng malinaw na anomalya o questionableng ginawa, pero up until now, parang ang bagal. Tama. Well, Paano hindi magiging mabagal? Palabas nga ni... Diba? Ilo-launch nga daw yung the movie na The Contractor. Nakita niyo yung post sa Facebook na bagong inaabangan na movie ngayon? The Contractor. Ang bida, si Martin Romualdez, si Saldico, tsaka si Bunuan. let's face it, kailangan katambak na abogado dyan. At kailangan kumilos ang ombudsman, kumilos ang COA. Okay. Paano kay Kilos, sir, ang COA, involved nga rin ng COA dito? Diba? Lahat yan plunder eh. Above 50 million lahat yung nakawan eh. So, kumbaga, Sec, sa ngayon pa lang po... Kung plunder yan, Ted, pati yung private sector damay. Opo. Sec, so, kumbaga, ngayon nga na-identified na itong mga to, ang suggestion nyo po, unahin na sila. Kumbaga, ano po, dito sa... go Oo ahead. naman. Tama, oo naman. Nandiyan na sila eh. Identified na. Paghahanap ka pa ng iba. Kailangan may masampulan na kasi. At I think, in fairness, sinabi ni Secretary Bunuan, ginagawa na nila. Okay. Hindi, tsaka kung yan na nga, katulad ng sinabi mo mismo, Sec, diba sinabi mo, posibleng walang kinalaman ang DPWH dito. So, papanagutin nila yon na samantalang, pero samantalang, etong DPWH ay involved din. Ayon, ikaw na mismo nagsabi niyan sa unang interview mo, kala Ted Pailon, di ba? So ano yun? Anong ibig sabihin nun? So dapat kasi ang gawin dito, kumilos si Mr. Marcos, panagutin niya itong si Bunuan, at panagutin ni Bunuan yung mga nasa baba niya. Ganun dapat ang mangyari dyan. Kasuhan si Bunuan at tanggalin sa bilang DPWH Secretary. Kasuhan at yun, deserve niya siguro mabulok sa kulungan dahil ikaw na mismo nagsabi na posibleng walang alam ang DPWH sa nangyayaring nakawan ng budget dyan sa flood control. Sa kanya ho nang galing yan, hindi ho sa akin kay former Secretary Singson. Oo, sa kanya, siya po nagsabi na may alam daw talaga etong si Mr. Bunuan sa nakawan dyan sa flood control. Ang pangit kasi dito, kung ang kakasuhan lang dito yung mga kontraktor, tapos yung mga congressman hindi may impeach, isipin nyo na lang 125 million. Confidential fund ni Vice President Sara Duterte, ini-impeach siya. Pero yung bilyon-bilyon na nakawan sa flood control, walang mananagot, katarantaduhan yun. Yun yung isa sa pinakamalaking katarantaduhan pag nangyari. Kaya dapat hindi ho ganun. Hindi ho dapat ganun ang mangyari dito. Yung pong blacklisting issue, Sec, nung panahon nyo ba ganon? Kasi ngayon, pag tinanong mo ang kasalukuyang liderato sa departamento, yung palang blacklisting nila, 1 year lang. And afterwards, pwede na ulit makipagtransaksyon. Parang may misnomer, no? Parang iba yung band, iba yung blacklisting. Sa ngayon po, puro lang daw blacklisting. Nung panahon pa ninyo, ano ba ang definition ng blacklisting? Blacklisting yan na forever habang nakaupo ako. Hindi lang 1 taon yung blacklisting. Okay. Opo. Dito ho ba sa may pagkukulang kaya kung meron man itong Philippine Contractors Accreditation Board kasi sila yung nag-una na sila nagbibigay ng lisensya. Pangalawa sila nagka-classify, no, kategorya. Ano ang iyong AAA, AA, etc. Sa ngayon kasi parang ang report na tinatanggap din ultimo sila hindi naman po nakakapagpatupad nung totoo pong blacklisting o kaya po ay pag-iimbestiga sa mga errant contractors.
Ang pickup, no, dati I myself chaired pickup, no, at saka yung accreditation board under DTI, no. So importante yon na tamang proseso yung sinusunod ng pickup para yung classification ng at kategorya ng mga contractors nasusunod, no. In fairness, yung mga AAA na matitinong contractor ayaw ng sumali sa mga bidding ng government. Dahil karamihan daw, aksaya ng panahon, meron na palang designated contractor na kukuha ng proyekto. Oh. So kumbaga, ano na lang, drama na lang yung ginagawang bidding process sa Secretary. Wala na yun. House-show na yun. So ibig sabihin parang palabas lang yun na magkaroon ng bidding, tapos ang usapan pala dun kung paano talaga magkakaroon ng percent sa bawat hanay na pagdadaanan ng pondo ng flood control. Ganun po ba? Ako po, ang saklap nito. Opo. So, ito pong mga nailulusot, no, na kuntsabahan dun pa lang sa bidding process at yung rampant, inaamin nga nung isa na nanghiram siya ng lisensya kaya siya yumaman, di ba? Nako. Yung pagpapahiram po ng lisensya, Sec. Hindi pwede sa akin kasi yung subcontracting sa business model. Talagang binawal ko yon. Kung ikaw ang mananalo ng proyekto, hahanapin ko yung opisina mo na meron at meron kang gamit na dadalhin sa proyekto. Kaya yung net financial contracting capacity, tinitignan mo yung equipment, tinitignan mo yung kapitalisasyon niyan, tinitignan mo na talagang may mga engineers siya on site. Ngayon, puro subcontracting. Partihan ng katakot-takot. Kahit hindi ikaw ang gagawin mo, kukuha ka ng project dahil malakas ka kay ganito, kay ganyan. Pagdating nun, hindi na ikaw yung gagawa, isusubasta mo lang. O, sino may gustong kumuha ng project nito? Minus 30%. O, hindi na ikaw yung gagawa nun. Iba na. Pero naka 30% ka na. Opo. Yun ang tinatawag na subcontracting. Hindi pwede sa akin yung ganun subcontracting. Di, tsaka sinabi din ni Senator Marcoleta na yung mga nagpapahiram pala ng kanilang mga lisensya, bawal din pala yan. Labag din po pala yan sa batas. So bakit doon pa lang, sa tinagal-tagal ng merong project na flood control, bakit hindi rin sinita or hindi sinisita, hindi inaaksyonan ni Mr. Bunuan? Ang daming katanungan kay Mr. Bunuan talaga. Hindi lang tayo po-focus din kay Saldico no, kundi kay Mr. Bunuan din kasi ito, isa tong DepEd Secretary, former DepEd Secretary to, na napakalayo sa ginagawa ni Bunuan. Dito nga natin nalalaman na may mga ginagawang anomalya talaga si Mr. Bunuan. Nung una, medyo sumang-ayon pa ako doon sa sinabi ni Senator Jingo Estrada na pwedeng walang alam ang DPWH Secretary sa mga ginagawang anomalya ng mga kontraktor at ng mga congressman. Medyo naniwala ako doon. Pero nung bandang huli at nung napapakinggan ko yung komento nito ni former Secretary Singson, napagtatanto ko na, nga no, kung ikaw nagawa mo, ba't si Bunuan hindi? Di ba? So ganun yung kalakaran dito ayun po yung yun po yung naririnig natin dito na bakit si Singson nagawa niya noon, etong si Mr. Bunuan hindi. Doon tayo nagtataka ng gusto. Di ba? Tsaka ang nakikita kong kalakaran dyan ganito etong si Congressman, may nakausap kasi ako. May nakausap ako na contractor din. Kasi construction worker nga ako dati. So may nag-chat sa akin Sabi niya ganito yung kalakaran dyan. Kasi dati rin daw siya nakakuha ng project pero saglitan lang daw, hindi naman daw agad siya nagtagal at hindi rin naman din kalakihan yung nakuha niyang project dito. So sabi niya, ganito yung pagkakakwento niya. Sabi niya to, kwento niya to, hindi natin alam kung 100% na totoo. Ang kwento niya, yung
yung mga congressman pala ang nagbibigay ng proyekto sa mga kontraktor. Sabi niya yan. Parang, kasi ano dyan syempre, sa dinami-daming kontraktor sa bansang Pilipinas, agawan yan dyan. Laki ng kita Biruin mo si Diskaya, ilan na yung sasakyan ng mga luxury, nasa 30 na mahigit, di ba? So, ganon. So, agawan yan dyan. Ngayon, para mas makakuha ka at mas mabilis ka makakuha ng project doon, dapat may malakas kang backer. So, dyan na ngayon papasok itong si congressman. Nakakausapin si secretary, si DPWH. Yun ang sabi niya. Eto yung ano ko, baka pwedeng makasingit to dyan. Ganito yung budget, baka pwedeng ano yan, ito ganyan, ito ganyan. So ngayon, eto na, sa labas, kaya nga yung sinabi ni Senator Jinggoy na pwedeng walang alam ang DepEd Secretary, pwede din naman. Kaso, ang problema nga kasi doon, baka halimbawa, pumayag na yung DPWH na, sige, congressman, ayan ang payag ako dyan. Okay sa akin yung contractor mo na yan. Basta, alam mo na yung for the boys. So, ganon. So, sa labas, mag-uusap doon si congressman at etong si contractor. Ganito yung hatian natin Siyempre, may 5% ako dyan. Ako nagpasiklab sa'yo kay DPWH. Hindi ka mo makakapasok doon. Hindi dahil sa akin. Siyempre, may mga ganon. May ganong salita itong si congressman. Siyempre, si DPWH, hindi naman pwedeng walang dilig-dilig. Sabi niyan, talagang nagkakaroon talaga ng mahikayan dyan or tinatawag na sabuatan or backer. Kaya nga, di ba, sino ba yung nagsabi na bakit nila yan nagagawa? Nagagawa nila yan dahil may matinding backer din talaga. Hindi daw magagawa ng isang contractor itong mga ganitong nakawan kung walang matinding backer sa likod. Sa dinami-daming contractor sa bansang Pilipinas. 'Di ba? So, sumapalad itong 15 na to na pinangalanan ni Bongbong Marcos na involved dito sa flood control issue. So, doon pa lang mapapaisip ka na paano kaya sila nakakuha ng kontrata doon kung wala silang matinding backer? Sa panahon ngayon, kailangan mo na lagi ng may backer. Mag-aral ka ng seaman, kailangan mo may backer ka doon. Mag-aral ka ng police, para makapasok ka kagad, kailangan mo na may backer ka doon. Depende na lang talaga pag sinuwerte ka, pag minalas ka, talagang kailangan mo ng backer. Sa mga trabaho, kung ano-ano mga trabaho, kailangan mo ng backer. Kailangan mo ng tinatawag na sandalan or kapit doon sa loob. Kapag ikaw nahuli ang lisensya mo, eto na. Ito pinakamatindi, realidad talaga itong nangyayari. Real life story talaga. Talagang totoong buhay na nangyayari ito. Halimbawa, nahuli lisensya mo. Tatawag ka ngayon doon sa kakilala mo na malakas doon sa loob. Hello, nahuli ako dito. Tanga tolonggis ako. Doon nagdala ng helmet. Yung tsinelas ko, nakatali pa ng straw yung dulo. Nahuli ako, tinikita baka pwede naman yung lisensya ko dyan. Tulungan mo naman ako. Ganon. So, nangyayari din yan dyan sa DPWH at dyan sa issue ng flood control. Kasi dinami-daming kontraktor mapalad naman tong 15 na to na sila yung napili, di ba? Tuloy. Pero kasi nga daw ngayon, there's nothing illegal daw sa subcontracting. Nako. Hindi pwede yun. Opo. Sec, ngayon hindi ko lang alam ng mga nagdaan kasi ngayon, we're talking about ongoing 5,000 plus flood control projects. Yan flood control pa lang, hindi pa kasama iba pa mga proyekto. Nung panahon ninyo, paano ninyo natutukan to considering na libo-libo din po ang bilang ng mga projects na sinusubasta, binibid ng DPWH? Well, unang-una yung level of authority. Yung district engineer hanggang 50 million lang. Ngayon, yung 50 naging 150. Nako. Yung regional director, dati hanggang level of authority niyan, 150 lang. Naging 400 million.
Nako. Wala nang umaabot sa central. Nandiyan na lang sa region o kaya sa district ang project implementation. Diyan nagkawalaan na ng control. Ayun, so binibigyan mo ng threshold hangganan lamang ang maaari nilang panghawakan na proyekto sa bawat distrito. Kaya yung mga malalaki, monitored by the national. That's correct. Kaya ngayon, chap-chap na lang. Kaya kita mo yung expose ni Senator Ping Lacson. Halos lahat, walang umaabot sa 150, 97, 78. Ganun. Pero pare-pareho ang pinampupuntahan. Ibig sabihin yan, sinap-chap. So sa ngayon po, Sec, with all due respect kay Secretary Bonoan, opo, na kayo po'y kinausap mismo ni Presidente para i-alok sa inyo ang posisyon? Admittedly, no. Not the President himself. May mga pillars lang din. Okay, opo. Kasi ngayon, Sec, hindi ho naman natin alam kung ano magiging disposisyon ni Secretary Bonoan at ng Presidente. Pero sa ngayon, as in, remaining 2 years and almost 10 months na lang ang kasalukuyang administrasyon. Opo, ano ang katangian na kakailanganin natin? Pero malamang hindi ito Hindi ito, kung halimbawa man na itong si Singson ay talagang matinong DPWH secretary, hindi ilalagay ito ni Marcos. Oo, hindi ito ilalagay. Kasi maaaring mabisto sila dito kapag ito nakapasok doon. Manghuhukay ito. Manghuhukay ito ng issue si Bonoan na si Singson. Yayariin niya talaga si Bonoan na yan. Kaya hindi talaga maitatalaga to. Hindi to mailalagay dyan. Depende na lang. Halimbawa, kung talagang palabas lamang to, na sige, sirain mo si Bonoan para ikaw pumalit. Tapos gawin na natin yung nakasanayan natin nung una pala. Yung mahirap dun. Para po bumilis ang aksyon sa paglilinis po sa departamento at bumilis din po ang accomplishment ng mga importante at talagang kailangan na infrastructure projects. Sana naman, time out muna sa insertion. No? 0 insertions both from the lower house and the Senate. Para ganun, ang masunod yung programa mismo ng agency. Para ngayon, pagka nagkasisyan, wala nang sisisihin yung head ng agency. Yun ang mangyayari. Ngayon, as I said, 450 billion, blindsided ang head of agency. Anong magagawa naman niya kung biglang isningit niya ng kung saan-saan nanggaling, ni walang pinagbasihan? Secretary, mag-zero in lang po ako doon sa nabanggit ninyo na master plan na allegedly ay hindi raw po pala nakarating doon sa current administration ng DPWH. Katawa-tawa naman niya. Bakit, sir? Bakit mo sinabing katawa-tawa? Hindi ko naman inuuwi yan. Nasa department yan. Tinurn over ko yan. Nako? Master plan for the 18 major rivers. Nasa department yan. Ang naghanda niyan, department plus consultant. So, andyan yan sa department. Itanong nila dun sa flood control, ang tinatawag lang, Project Management Office. Andyan yun. Ngayon, whether it was turned over, tandaan nyo, si Secretary Bonoan, pangatlo na yan. 2016 pa ako. 15 years ago. Ba't sa akin nahanapin na wala? Di itanong nila dun sa sinundan nila. Pagkasuplado rin to si Singson Sir, attitude ka rin, sir, ha? Nagtatanong lang Kaya doon naman to. Grabe ka naman. So by the way, salamat dito sa News 5. Sana hindi nila tayo tsupalangkot. Eto nang, ha? Ano ba sasabihin? Pinsan or kamag-anak or si mismong si Saldico? So eto na nga yung nangyaring suhulan. Ito na yung nangyaring suhulan dito sa ano ba to?
DPWH engineer arestado sa tangkang umanong panunuhol. Panoorin natin. Arestado ang isang district engineer ng DPWH na nagtangka umanong manuhol ng isang kongresista. Nagalap daw ang suspect na higit 3 milyong piso para ipatigil ang investigasyon sa umanong flood control projects. Na frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sa frontline. Pasok. Ito ang Riverbank Protection Project sa Binambang River sa Balayan, Batangas. Proyekto ito ng DPWH pero nasira noong Bagyong Christine noong Oktubre. Kabilang ito sa mga flood control projects na pinaiimbestigahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang pag-iimbestiga, may lumapit daw sa kanyang district engineer ng DPWH para manuhol umano para ipatigil ang investigasyon sa mga DPWH project. Pero hindi yan kinagat ng kongresista. Magkano daw? Dahilan kaya naaresto sa entrapment operation ang district engineer na si Abelardo Calalo. Nakuha kay Calalo ang 3.1 million pesos na cash. 3.1? Billion ang nakawan dyan. Parang nakakapagtaka to 3 million lang. Pa kung anong flood control projects ang gusto nitong itago. Kanina nagpunta si Leviste sa Riverside Protection Project sa Balayan pero hindi siya sumagot sa mga tanong tungkol sa tangkang panunuhol sa kanya. Nauna na niyang sinabi na bukas siya maghahain ng patong-patong na reklamo laban sa district engineer. Ilan sa mga tinitignang ihaing reklamo ay ang corruption of public officials at paglabag sa anti-graft law. We should not tolerate any corruption in DPWH. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Ano ba yung aligasyon sa inyo? Sinubukan nating kausapin sa presinto si Calalo pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinuspindi na ang naturang district engineer. Kasalanan po niya yan Kung nag-bribe yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi, wala akong sasantuhin sa kanila. Wow! Putay na parang si Marcos lang Wala akong sasuntuhin sa kanila. Puta na mga dialogo nitong mga to. Tangkang panunuhol ng district engineer sa kongresista ang posible raw pag-usapan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Nagbabalita mula sa... Ang lupit iba din Di, alam nyo sa totoo lang, itong mga ganito, itong yan, katulad yan, nangyayari din talaga yan. Pero, ang masaklap kasi dito, baka may nag-utos din dyan, no? Hay, pwede rin kasi, kagaya ng sinabi ko nga kanina, para makakuha ka ng project dyan sa flood control na yan, kailangan mo naman ng matinding backer. So, etong taong to, maaaring natataranta na siya dahil parang masisilip siya. Hindi niya naman mailaglag yung nasa likod niya na backer niya kasi papatayin siya nun. Kaya ito na lang siguro naisipan niya na gawin. Yan ang masaklap dyan. So, nagtataka kayo, Jiggy Barra, asan yung thumbnail na kamag-anak ni Saldi ko yung arestado? Eto. Yan ay clickbait lamang. So yun mga manateros, anong may kukomento nyo dito sa isang DPWH engineer na binayaran daw ang isang congressman para ipatigil ang investigasyon dyan sa flood control issue na yan? At anong pong may kukomento nyo sa mga isiniwalat ni former DPWH Secretary Singson mapatungkol sa anomalyang flood control, sa mga nangyayaring nakawan sa flood control. So anong may kukomento nyo at asan na ba si Saldi ko? Comment nyo lang po dyan at ating babasahin niya. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindon na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.